Yan mga ka-Jograd. Good day. Once again, it's Makoy Motovlogs, no? And you're always welcome at my channel. This is Makoy Motovlogs. Makoy Motovlogs, ano? Kala mo talaga vlogger, eh. Alright, so ngayong araw na to mga ka-Jograd, mag-withdraw tayo ng 5,000. 5,000. Mag-withdraw? Wala ngang sahod, eh. Galit, eh. Ay, ugot, eh. Ha? Kayong mga kayo, ha? Kami sumusunod lang. Wala na kayo dyan. Wala yun. Erase. Kala mo wala kaming pamilya, eh, no? Woo! Hirap! Anyway mga ka-Jograd, yun nga, meron tayong pupuntahan ngayon. Mag-withdraw tayo nang wala tayong gagamiting ATM card. Gagamitin natin is license. Lisensya. Yes mga ka-Jograd, tama kayo nung narinig ko. Naging addict, eh, no? Anyway, maaga pa naman mga ka-Jograd. 8:30 pa lang. Ang pasok ko ay 8:20 exact. Maaga pa. So alas 10 ang pasok ko. Makakaabot naman tayo niyan. Okay, so pupunta muna tayo doon mga ka-Jograd at kukunin yung para sa atin. Kahit pa paano, yung inaasahan kong pang birthday para sa anak ko, mukhang pornada. Mapupurnada o talagang pornada na. Buti na lang meron ganito, subsidy. Assistance for drivers. At least kahit pa paano tayo ay umi-extra, no, ng pagiging isang motorcycle taxi driver. Di ba? Isa sa mga perks, no, sa mga natatanggap ng isang ganitong freelancer. Ganitong ano matawag dito? Estado? Trabaho? Yung mga may ganitong trabaho. Isa sa mga perks, yan, katulad nito, mahal ng gasolina. Diba? Saan tayo kukuha ng pandagdag? Dun sa mga full-time driver, dito lang. At least kahit pa paano, yung government, meron silang mga naiisip na program para sa atin. Diba? Yung nga lang, itong 5,000 na to mga ka-Jograd, ano lang to, mabilis lang to pare. Kasi magkano na gas? Kung full time rider ka, siguro papagas ka niyan sa buong araw. Yung mga bumabakbak ng mga 15 hours, no? Hindi lang isang beses nagpapa-full tank yan, baka 2 beses sa loob ng isang araw. Depende sa biyahe yan. Magkano na ang full tank nito, ha? Dito sa akin pagka nung hindi pa nagtataas ang gasolina, itong click ko, full tank nito pare, umabot ng mga 270, mga ganon. Hindi pa nagtataas ang gas noon. Ngayon nagtaas ang gas. Yung isang 40 kilometers ko, kasi ito kasi 40 kilometers per liter, kaya niyang takbuhin, no? Previous na or bonus na kapag lumagpas ng 40 o 42, 43 kilometers per liter. Pero ini-standard ko siya 40 kilometers per liter. Yung isa't kalahating litro ko mga ka-Jograd, magkano na makaraan? Ang gas nasa 95. Okay? So maabot siya kaagad ng mga almost 150 pesos, isang litro at kalahati. Kasi makikita mo, 60 kilometers na yung tinakbo, mga 1.5 liters na yung ikakarga mo. Okay? So medyo mataas na. Kung umabot siya ng 3 liters, nasa 300 na yun. Diba? Mas mataas pa gas na yun. Yung pinapagas natin, yung mga normal na bakbakero dyan, siguro baka ang isang full tank nila ngayon nasa 450. Yung 5,000 na yan mga ka-Jograd, saglit lang yan. Kakain pa yung mga yan. Kaya sana, no, isa sa mga dalangin kung magkaano na, pwede namang magkaayos-ayos na lang, eh.
So hindi pa maganda sa mga mata or hindi pa maganda sa atin, no, na magkakasundo ang mga bansa. Kung ano man ang binabalak nyo na kasing masama, huwag nyo nang gagawin, ha? Kaya kayo nabobomba eh. Anyway, mga ka-Jograd, pupunta na tayo doon. Ano nyo ako? Set, antabay lang kayo dyan. Update ko kayo kung paano ang magiging process ko ngayon, o process nila. Kung mabilis ba ako makakatapos o abutin ako ng ilang oras. Alright, well, let's go. Okay, so mga chong, malapit na tayo dun sa area ng ano, kung saan nagbibigay ng cash assistance. So kaliwa lang tayo dito, Kanungi West daw eh. Alam ko dito yun. Kaliwa lang tayo dito. Alright, dire-diretso lang to mga ka-Jograd. Tapos mapapansin nyo may malaking daan yan papakaliwa. Kakaliwa tayo doon. So kaya yung mga ano natin, mga kasamang tricycle driver, nakikita pa kaya taas ang gasolina pare. Kasi mga tao nagtitipid. Kung wala masyadong sasakay, wala rin yung mga kikitain yung mga yan. Parang tayo lang din yan, no? Wala tayong galaw, walang kita. Maswerte lang tayo ng konti. Alam nyo naman, part-time lang tayo. Pero ramdam namin, kahit na may trabaho kami, ramdam namin mga ka-Jograd. So dito nga, ayan o, kita ko na o. Ang tanong, saan pwede mag-park? Saan? Sa Plastic City ang parada ng motor. Ay, here. So at least meron sila nilaan na parking area para sa mga motorista, para sa mga rider. Morning po. Yan no. So marami-rami to mga ka-Jograd. Apa tuh? Mana sa kabila? Ayan, dito tayo. Tika natin kung makakuha tayo. Entusido ngayon eh. No, may playground na, ang ganda. Naayos pa. After verification, 3 pirma kailangan. Tapos yan eh. Sakit dito sa taas. Diyan na next step. Yun na, nakuha na natin. Mabilis lang ang proseso. Wala pa akong 30 minutes. Tapos na. Okay na, balik na tayo. Maluwag pala dito sa loob ng ano, Plastic City. Hiningal ako doon. Anyway, labas na tayo. Sige po. Okay, dito tayo nagpark sa Plastic City. Tapos lalakad ka, pare.
Ang lakad mo papunta dun kung saan ang releasing or ang payout. Ang naging process sa loob mga ka-Jograd, saglit lang, 5 to 10 minutes nakuha mo na yung pera mo. Basta nakalista ka. Ang mga may problema, yun lang, syempre hindi makakuha yun, of course, no? Katulad ng wala sa listahan, yun, number 1 yan, wala sa listahan. Marami akong nakikita doon kanina, mga nagkukwentuhan, nag-iiyakan daw yung iba, no? Exaggerated lang yan. Ibig sabihin na nag-iiyakan, yung parang umaalma, umaangal, ba't wala kami sa listahan, ganyan. Unang-una, as per Secretary Rex Gatchalian, no, yung list ay from kung saan ka naka-under na company or TNC. Okay? For example, sa Joyride ka, Lalamove ka, no, kung saan ka, kung MC Taxi ka or motorcycle, MC Taxi, kung delivery rider ka, no, or MC Taxi, no, doon yan nanggagaling kung saan kang company. Okay? So yung mga wala doon, ibig sabihin hindi kayo nailista or naipasa kung saan kayo under na TNC. Okay? Now, kapag gano'n yung sitwasyon mo, meron pala doong desk kung saan na pwede ka magpalista. So, papalista yun, kukunin yung pangalan mo, yung details mo, of course. Then, hintay kayo ng announcement ulit, of course, dahil yung mga pera na nakalaan dyan, o yung nandyan sa kanila, hawak ng mga employee or mga staff na nag-pay out, no? Ano talaga yan, sakto lang para dun sa kung ilan yung bilang na pupunta, okay? Or allotted lang para dun sa mga riders na pupunta. Yun yung mga nakalista. Like, ano lang talaga dito, no? Tsagaan lang, konting pasensya. Pag di ka na lista dyan, may problema. Ngayon, ang nakikita akong problema isa, pagka wala ka sa listahan, yung kumpanya or yung kung saan ka naka-under, hindi ka kasali dun sa pinaka regular driver nila, parang ganon, or yung tinatawag na yung mga talaga legit rider. Kasi meron daw silang tinatawag as per Secretary Rex sa Grab, no, temporary rider. So ibig sabihin, ito yung mga rider na kung saan hindi pa talaga yung full time rider, something like that, no. Iba to sa term na tinatawag natin part time. Tapos ito yung mga official, yan, yung mga official driver ni Grab. Okay, so parang ganun din dito sa motorcycle industry, di ba? So kapag ka ikaw ay hindi pa official driver, kasi di ba, mapapansin natin ang LTFRB nagbababa ng 4,000 ang i-open na slot para sa mga riders. Okay, so ibig sabihin yung 4,000 na yan, hindi yung 4,000 per Joyride, per Move It, per Angkas, no? Yung 4,000 na yan, hati-hatiin. Kung mapapansin natin, mga ka-Jograd, marami na driver, maraming motorcycle rider na nag-a-apply pa rin. And then continuous hiring pa rin yung mga motorcycle taxi company or TNC, diba? Sa pag-hire. So, ibig sabihin, yung target na LTFRB na kung ilan dapat ang driver ng bawat TNCs, okay, sumusobra. Ang ipapasa nila sa LTFRB, of course, yung pangalan na kung saan ilan lang ba yung tinarget ng LTFRB na i-comply ng isang TNC. Okay, example, si Joyride, ang kanya lang dapat is 1,000. So magugulat ka, si Joyride continuous hiring pa rin, si Move It ganun din. Ibig sabihin, yung hinahati-hati na libo-libo na mga driver, okay, para maging isang motorcycle taxi rider, okay, sumusobra, diba? Ewan ko kung nagigets nyo ako. Ibig sabihin, sakto lang yung pinapasa natin or nila kay LTFRB kung ano yung mga names, pero sa mismong kumpanya marami silang nakalista.
Yun nga lang, kung ilan ang limit, yan ha, kung ilan ang limit dito sa LTFRB, yun lang yung limit ng mga pangalan na ipapasa nila. Sana naiintindihan niyo mga ka-jogger. Ganun yung nakikita ko. Anyway, so happy, so blessed sa kabila ng ibang mga problema na nararanasan natin. Okay. Ay medyo mabigat tayong problema ngayon mga ka-jogger. Hindi ko na babanggitin kung ano pa yung mga yon, pero sa ngayon masaya tayo kasi meron tayong nakuhang kahit pa paanong maliit na halaga para makapag ano ulit, no? Hindi naman makapagsimula, ibig sabihin, no? Para may panggastos kahit pa paano para sa ating pamilya, right? Sa mga jagrat hanggang dito, so yun lang naman yung naging process, maiksi lang, no? Parking, punta sa area, then validation. Then after validation, saglit lang eh. Pag nakita na yung pangalan mo, pipirma mo ng 3 beses yung lisensya mo, and then ilalagay niya sa likod, isusulat niya kung saan ka dapat pumila. Then pagdating sa taas, pag-akit ko, walang kapila-pila dun sa number na nakalagay sa akin. Okay, so table number yan. So hanggang dito mga ka-jogger. Once again, this is Makoy Moto Vlogs na lagi nagsabing kahit ano pa man ang iyong ginagawa, just keep safe, ride safe. Peace, yo. Grabe yung inert.